Anyway mga kabarya, isang mapagpalang araw ng Martes, February 16, 2021. Sa video na ito, tatalakayin natin ang chart analysis update ng ating stock market Philippines at ang naging chart movement ng ating stock for the day. Kasama dito ang ating PSEI, si Dito, si PHA, si Green, ang ating prutas, si Mega Wide, si Asian, at ang trading day naman. Saka dito pala guys sa ating Kabarya Avenue PH YouTube channel, sinishare natin yung ating experience at dinodocument yung ating pag-aaral sa mga nakita nating potential digital assets in investment na pwede tayong kumita gaya ng stock market, cryptocurrencies, Bitcoin and Ethereum at iba pang pangmasang investment. Kaya guys, kung trip at kursonada mo ng ganitong mga content, pwede mo ring pindutin yung red subscribe button dyan sa baba para ma-update ka pa ng ating mga latest na ina-upload na video tungkol sa ating pag-aaral ng mga digital investment naman. Alright, bago pala tayo mag-umpisa guys, huwag nyo palang kalimutang basahin yung ating disclaimer naman dyan sa ibaba ng ating video. Ngayon, i-update uli natin yung ating Stock Market Philippines February 16, 2021. Pag-uusapan natin yung mga chart movement na ginawa ng ating mga stock for the day. Kaya halina kayo at pag-usapan na natin. Okay guys, unahin na natin tong si PSE Index sa kanyang chart movement update for the day. Si PSEI nag-open ng 6,969, nag-low ng 6,969, saka siya nag-high ng 7,044. At saka naman siya nag-close ng 7,044.06 at may gain siya o kaya up ng 1.22%. Nag-green ang ating PSE Index. Medyo maganda yung nangyari kasi may gain tayo at nakabalik tayo. Nakasampa ulit sa 7,000 area. Ito yung gusto natin mangyari, na makasampa ulit tayo dito sa 7,000 area ang ating PSEI. Ang ating mga foreigners, may net foreign selling pa rin tayo guys negative 68.75 million yung lumabas na mga foreigners. Kasi hanggat hindi natatapos itong ating COVID pandemic, ang ating market is nasa bear market pa rin tayo. Ito yung chance naman para mag-aral ng mabuti, no? Kasi ito yung pinakamagandang opportunity para sa ating mga traders na pag-aralan itong stock market. Kasi kapag nasa bear market tayo at nakasurvive tayo dito guys sa ating pag-aaral, sigurado kapag dumating ang ating bull market, maning-mani na ang pagtitrade natin kapag tayo ay nakasurvive dito sa ating bear market naman. Kasi kung mapapansin ninyo, up yung ating index kanina, pero lumalabas pa rin yung pera ng ating mga foreigners. Na-discuss nga natin sa ibang mga video, itong mga lumabas na to, na mga pera ng ating foreigners. Yan, napakaraming red guys kung papansinin ninyo. Almost simula nung pandemic yan, no? Last year, September, puro red ang ating mga foreigners. Ang aabangan natin dyan pag nag-bull market, kung kailan sila papasok, no? Itong mga limpak-limpak na salapi na nag-invest na mga investors dati na lumabas, kung kailan naman sila makakabalik o babalik para mag-invest kapag bumuti na ang lagay ng ating COVID pandemic, no? Yan naman ang very challenging para sa atin. Kaya aralin nating mabuti para makasurvive tayo dito sa ating bear market, no? Lalo na yung ating mga newbies, medyo
aralin yung mabuti. Kasi importante, protektahan natin yung ating mga capitals. Kasi yun yung ating gagamitin para makapag-trade tayo dito. Yun ang ating pangunahing tools para mag-trade dito sa stock market, no? Kaya importante, protektahan natin yung capitals, no? Araling mabuti kung kinakailangan mag-cut loss, kung kinakailangan saan e-entry at saan mag-exit, no? Gawa ng plano o kaya planning para sa trading, no? Yan naman yung ating PSE index. I-check natin yung kanyang chart. Dito na tayo sa day chart naman ng ating PSE index. Itong kanyang MACD, mapapansin natin na tama na, no? Itong positioning ng ating blue line dito sa kanyang red line. Sinasa taas na yung blue line. Ang isang ano na lang natin guys is yung makabalik, no? Makabalik yung ating MACD kasi below zero tayo ngayon eh. Makakyat siya dito sa above zero. Diyan siya mag-trade ulit, no? Para gumanda naman itong ating PSE index. Tsaka isa, ang kagandahan ngayon is na-maintain natin o nakasampa tayo ulit. Nakabalik tayo dito sa sinasabi nating 7,000 area. Yan yung magandang level kasi nasa bear market pa rin tayo. Ma-maintain lang natin tong 7,000 area. Maganda na rin yan para sa ating mga stock na hinahawakan. At saka ang immediate support natin dito guys, kung titingnan natin is itong ating mga MAs, no? Itong green line, nakasupport siya diyan. At itong ating yellow line naman guys, no? Itong MA20, nakasupport din. Although hindi pa maganda yung positioning ng ating mga MAs, yan yung isang nakikita nating unang susuporta, no? Tsaka kung malalaglag tayo, ang isang sasalo sa atin is itong ating MA100 na, itong red line dito sa may gap, dito sa gap area, no? Wag lang tayong tuluyang dumaos-dos dito sa ating gap area. Medyo okay pa rin yan guys, ha. Yan, yung level na yan, yung 6,700 area naman. Wag lang bumaba dyan, is medyo maganda pa rin ang ating PSE index. Pero mas maganda kung ma-maintain niya nga itong 7,000 area habang nasa GCQ pa ang ating Metro Manila, no? Okay, yan naman yung nakita natin kay PSE index natin. Kanina is nag-close siya ng 7,044, nanggaling siya dito sa opening niya na 6,969. Kaya may gain siyang 1.22%. Yan naman yung ating PSE index. Puntahan natin yung kasunod na, yung una na stock na ating i-update. Okay guys, sa stock na re-reviewin natin, unahin natin tong si Dito, ang paborito ng ating mga traders. Si Dito kanina ay nag-open ng 17.20, nag-low ng 17.10, saka naman siya nag-high ng 18.02 at saka siya nag-close ng 17.98 at may gain siya na 3.33%. Good na rin yan guys kasi nag-gain ulit ang ating Dito. Kanina is nagkaroon ng net foreign selling. Although nag-gain ang ating stock na si Dito, ang ating mga foreigners naman lumabas. Kaya siguro sinalo ulit tayo ng ating mga optimistic na mga local traders. Check natin tong kanyang tables. February 16, 2021, ang ating mga foreigners lumabas o nagbenta ang negative 17.38 million. Pero medyo ayos pa naman to guys kasi marami pa tayong nakikitang mga green dito nung ibang mga araw. Kaya sana bukas ang ating mga foreigners magkaroon na tayo ng net foreign buying para medyo mabutas ni Dito yung
18 peso area na niya kasi nagkaroon siya ng resistance dun sa 18 peso area, no? I-check din natin yung chart ni dito. Sa day chart na tayo ng ating D2 stock. Check natin din ito. Itong kanyang mga MAs, kung papansinin natin guys, maganda itong level ng kanyang mga MAs, no? At saka yung positioning. Ang ipinapakita niya, itong kanyang level ng kanyang MA9. Nanguna, itong sinundan ng kanyang MA20, itong yellow line. At saka itong blue line, no? Tsaka yung mga distance nila, maganda, bullish itong ating D2 stock. Yan naman guys, no? Yung unang nakita natin sa mga MAs. Very good to. At saka nakitaan natin na uptrend pa rin itong ating dito. Although medyo nahihirapan siyang makalaya, no? Dito sa 18 peso area natin. Kasi parang nakitaan ng resistance dito dito naman natin, no? Kasi parang magko-consolidate siya dito sa area na to. Pero ang maganda is uptrend pa rin siya guys, ha. Sabi nga is the trend is your friend, no? Until it bends. Kaya yung mga dito natics natin, sabay lang tayo dito sa pag-angat at pag-akyat pa rin ng ating uptrend, no? Dito stock naman natin. Itong kanyang MACD, check din natin. Bullish din, no, ang tingin natin dito sa MACD. Kasi nasa above ano tayo, no? Above pa rin tayo nitong ating 0, no? Itong area ng 0. Above tayo dyan guys, no? Kaya yung level nito is very good pa rin. Guhitan natin. Itong ating blue line is nakaangat siya at maganda yung distansya niya dito sa ating red line. Kaya bullish ang tingin natin dito sa MACD rin guys. Itong kanyang red line is nasa ilalim. Yan naman. Ma-maintain lang niya yung pinaka-position niyang yan sa MACD. Bullish tayo dyan guys, no? Puntahan natin tong RSI. Itong kanyang RSI naman is nasa level na tayo ng medyo mataas guys, no? 75, pero nakakapag-trade pa siya dito sa area ng medyo mas mataas konti, no? Ito guys, so makikita niyo dito, may trade siya dyan. Tapos may trade siya dito ng kanyang RSI, kaya medyo okay pa rin to. Kasi nakikitaan naman natin siya na nakakapag-trade siya dito sa pinakamataas is itong 90 area. Pag RSI yung tinitignan, no? Medyo dyan lang siya level na yan. Okay pa rin. Tsaka kung magko-consolidate man tong si dito natin sa 17 peso area, medyo doon siya bababa ng RSI, saka ulit siya iakyat, no? Kaya sa ating mga dito natics, tingnan din ninyo itong ating mga indicators. Check natin yung kanyang kasunod na support. Itong immediate support natin guys, itong kanyang green line, no? Nasa 15.89 o around 16 peso area pa to. At saka ang kanyang kasunod na resistance is wala na, kasi medyo nahigitan na natin yung 17 peso area na kanyang all time high, no? Nung mga mahabang panahon na. Check din natin saan siya yung trading niya kanina. Nag-close siya kanina ng 17.98 at may gain siya na 3.33%. Yan naman muna yung ating nakita kay dito. Good pa rin yung kanilang mga indicators. Puntahan natin yung kasunod na stock guys. Okay guys, sunod natin si PHA o si Premier Horizon Alliance Corporation. Si PHA kanina is nag-open ng 2.80, nag-low ng 2.71, saka siya nag-high ng 2.98, at saka naman siya nag-close ng 2.79. At down po tayo o loss ng 3.79%. Ang ating mga foreigners lumabas, nagbenta
ang ating mga foreigners kay PHA naman. I-check natin yung kanyang tables. February 16, 2021, ang ating mga foreigners nagkaroon ng net foreign selling. Lumabas ang negative 15.84 million ng ating mga foreigners. Kahapon, February 15, lumabas din ang negative 7.04 million. Pero nung magmula nung February 8 hanggang itong February 10, meron pa namang green na 4 na araw. Kaya sana masundan din ito bukas para hindi tuluyang maging downtrend ulit ang ating PHA naman. I-check din natin yung chart ni PHA. Okay guys, sa day chart tayo ni PHA. Itong si PHA naman, unahin natin tong i-discuss tong kanyang mga MAs. Itong kanyang MAs guys, itong green line, itong MA9 natin, maganda pa rin yung positioning din niya, no? Kasi nanguna siya. Sinundan ng ating yellow line. Tama yung positioning guys, no? Tapos itong ating blue line, no? Nasa ilalim. Okay? Bullish itong ating mga MAs pa. Ang hindi lang maganda na lumabas ngayong kay PHA guys is itong kanyang mga candles, no? Itong kanyang mga kandila is nakatatlong red na tayo. Ang isa pa is ngayon, itong kanyang lumabas na kandila, nagkaroon tayo ng ano, no? Ng red. Naging indecision candle tayo, no? Dito kay PHA ngayon. Kaya makikita natin to bukas guys kung saan magde-decide, no? Itong si PHA natin. Saan papunta. Kasi kanina, itong indecision candle natin, nag-bounce dito sa ating MA9. May wick siya sa ilalim eh. Nakapag-bounce siya. Pero ito nga, tatlong sunod-sunod na red candle na dito sa tuktok. Kaya nakitaan natin to ng resistance dito sa ibabaw, no? Medyo malakas yung pressure dito o resistance na lumalabas kay PHA. Kasi hindi siya makalusot dito sa 330 area natin, no? 330 pesos. Kaya i-check natin bukas kung ano ang lalabas sa trading day ulit. Ang isa pang lumalabas guys, itong kanyang MACD. Itong kanyang MACD naman, kung bibigyan natin ng pansin ang kanyang MACD. Itong ating blue line is medyo yumuko, no? Parang hindi niya kinaya, no? Medyo malapit na siyang dumikit dito sa ating red line sa MACD. Ito yung ating red line. Sana hindi yan dumikit guys, no? Yung ating red line na yan. Palitan natin. Palitan natin ng kulay. Yan naman guys, yung ating red line. Kulayan natin ng red. Malapit nang dumikit guys, no? Kaya parang medyo nagda-downtrend itong ating PHA naman. Kung bukas, ito na lang yung titingnan natin. Kung mag-green tayo bukas, babatakin tong ating blue line dito sa MACD para maging bullish ulit, no? Pero bukas kapag naging red candles tayo, didikit na ito. Itong ating MACD naman dito sa red line, no? Didikit na siya. Ibig sabihin, magiging bearish na itong ating MACD. Pero kung green candle tayo bukas, may chance pa tayo para batakin itong ating blue line para iangat, no? Kaya malalaman bukas, magkakaalaman kung anong magiging kasunod na gagawin talaga ng ating PHA. Medyo watch out lang kayo guys sa ating mga PHA natics kasi merong warning na nakikita nating sign dito sa ating mga indicators. Itong kanyang RSI naman, kung titignan natin, 59, good pa rin yung area.
Kaso medyo nakayuko lang guys, no? Itong ating RSI, no? Kasi nanggaling siya dyan. Parang pababa siyang ganon. Pero yung area is walang problema, no? Kasi nasa 59 pa tayo. Yun lang yung worrying guys, kasi 3 candles na tayo na red. Tapos indecision pa yung pangatlo ngayon, no? Tapos parang nagiging downtrend. Tingnan natin bukas kung kaya niyang i-consolidate to at hindi magiging downtrend naman. At sana batakin, no? Yan yung nakita natin kay PHA. Kanina is nag-close siya ng 2.79 at down tayo ng negative 3.79% kay PHA naman. Okay, yan muna yung ating nakita kay PHA. Puntahan natin yung kasunod na stock guys. Sunod na stock natin, itong si Green. Pasukin natin at pag-usapan. Si Green kanina ay nag-open ng 3.31, nag-low ng 3.31. Saka naman siya nag-high ng 4 pesos. At saka siya nag-close ng 3.99. At may gain siya na malaki. Nagkaroon siya ng gain na 21.65% naman for the day. Pero ang ating mga foreigner, nagkaroon tayo ng net foreign selling. Isa rin tong si Green na sinalo ng ating mga optimistic na local traders. Kaya good na rin to guys. I-check natin yung tables ng mga foreigner. February 16, 2021, nagkaroon ng negative 10.86 million na net foreign selling. Noong February 15, negative 5.50 million. At saka noong February 11, negative 4.20 million ang ating mga net foreign selling. Kaya may 3 days na tayo na naging red ang ating mga foreigners. Lumalabas ang ating mga foreigners kay Green. Pero kanina, binomba yung kanyang presyo. Siguro naging optimistic nga ang ating mga local traders naman. Kaya good pa rin. Sana may makabalik na mga foreigners bukas para bumili dito kay Green naman natin. Okay, i-check natin yung chart ni Green. Okay guys, sa day chart tayo ni Green. Itong si Green naman natin kanina is napakalaki yung kanyang gains, no? Ito yung ating pinaka trending stock yata for the day. Kasi kung papansinin ninyo guys, napakalaki nitong kanyang kandila, no? Napakahaba ang ginawa niya ngayong araw. Check natin itong kanyang MAs. Itong kanyang MAs din, itong si Green natin guys. Good pa rin, no? Kasi itong ating MA9 nanguna, itong ating yellow line is sinundan itong ating green line, no? Yan na yung positioning nila. Good din yung positioning pa rin nito, itong ating mga MAs. Ang hindi lang medyo maganda kasi naging parabolic siya sa movement niya ngayon, medyo mataas. Kung ibabase natin dito sa kanyang MAs, no? Kasi susukatin natin, medyo malayo na itong kanyang MAs guys, ha? Kung nanggaling dyan. At ito, medyo mahaba, no? Medyo malayo itong MA9 natin. Kailangan habulin niya to guys, no? Kaya parabolic yung medyo naging candles nito kasi biglang binomba. Penny stock din kasi itong si Green natin, pero may laman din naman to guys kasi nga ito ay isang renewable energies din. Check natin tong kanyang MACD. Itong kanyang MACD naman, maganda pa rin itong kanyang mga indicators kasi itong ating blue line medyo naging parabolic nga lang, sobrang lumayo, no? At itong ating red line naman guys, okay rin yung position niya, no? Ma-maintain lang sana niya yan, pero medyo malayo yung distansya. Kaya i-check natin bukas kung anong gagawin ni Green. Itong kanyang RSI din, puntahan natin. Medyo nag-overheat na guys, ha? Kaya watch out din kayo kay Green sa mga
nakabili sa taas, medyo i-check nyo to kasi 77 na yung kanyang RSI. Mostly doon lang siya nag-trade, no, sa 77 area na yung guys, ha. Kasi mamarkahan natin dito guys, makikita ninyo halos yung dulo ng mga trading ni Green sa RSI nasa area ng 77, no. Baka medyo bumaba tong RSI niya bukas. I-check natin kung mami-maintain niya yung level ng candles na yan, no. Medyo watch out lang kayo sa mga nakabili sa itaas. Pero sa ating mga nakabili dito sa ilalim, congratulations po. Medyo malaki ang gains. Sana i-check nyo kung kailangan mag-take profit o kailangan pang saan mag-i-exit, at saka yung mga gustong humabol din, saan mag-i-entry, no. Yan naman. Check natin yung kanyang support and resistance. Kuha tayo siguro ng ano. Saan pa kaya yung pinaka low level niya? Doon, medyo matarik na rin pala guys, ha. Yung inakyat ng ating Green mula sa ilalim, no, nung pandemic, medyo mataas na rin, no. Maganda itong kanyang ano kasi uptrend itong si Green. Yung ipinakita niya, ha. Kuhanan natin ng ano, trend lines. Kung dito hanggang doon guys, medyo maganda, no. Uptrend itong ating si Green. Tsaka kung susukatin natin kung dito sa ilalim mula nung pandemic, check natin kung ilan na ngayon, no. Nasa 553% na, no, ang inakyat niya mula sa pinakailalim. 5 beses nang naulit yung kanyang presyo. Very good. Kuha tayo ng Fibonacci para sa kanyang support and resistance siguro. Dito siguro, no, sa pinaka swing high, swing low natin. Balik natin sa ano, check natin yung kanyang level guys, ha, para sa ating mga green holders, no. Check nyo yung mga indicators. Check natin yung kanyang support and resistance gamit itong sinabi ng ating Fibonacci naman guys, no. Saan tayo sasaluin? Medyo mahaba yung kandila, ha. Okay, yan naman siguro guys. Flat natin yung kanyang support and resistance. Medyo sakto, no, itong inano ng ating Fibonacci. Ang magiging support natin guys, itong kalahati ng kandila, no, 3.57 o nasa siguro 3.50 area na to. Kasi malayo nga itong ano, itong ating MAs, no, itong MA9 medyo malayo sa ibabaw ng candle. Volatile din to guys, kaya ang support natin 3.57. At saka i-check natin ang kanyang resistance naman. Itong nakita nating resistance na level ng Fibonacci, ang kasunod guys itong 4.35 naman, no. Pero check nyo kasi nag-overheat yung ating RSI. Okay, yan naman yung kay Green. Kanina nag-close siya ng 3.99. Una is nag-open siya ng 3.31, nag-close ng 3.99 at may gain ang ating mga green holders na 21.65% naman guys. Kaya very good. Congratulations sa mga nakasalo doon sa ilalim kay Green naman natin. Sa mga gustong pumasok, i-check nyo yung mga indicators natin kung saan kayo mag-e-entry at saka mag-e-exit kung sakasakali, kasi nag-overheat yung ating RSI dahil nga medyo parabolic itong si Green. Yan muna guys, sunod na stock tayo. Okay guys, isama natin tong si Fruit sa ating re-reviewing stock for the day. Si Fruit kanina ay nag-open ng 1.60, nag-low ng 1.56 at nag-high siya ng 1.63. Saka naman siya nag-close ng
1.62 at may gain din siya na 1.25% naman. Ang ating mga foreigners nagkaroon din ng net foreign buying. I-check natin yung tables ng ating mga foreigners. Itong ating mga foreigners, February 16, 2021, nagkaroon tayo ng net foreign buying na 329,000 naman kay fruit. Good na rin to guys. Nung kahapon is walang mga foreigners na na masyadong nagbili, tabla ang ating February 15. Pero kung i-check natin dito sa baba ng table, marami rin pang green guys, kaya good thing din ito para kay fruit. I-check din natin bukas sa trading day kung ano ang gagawin ulit ng ating fruit. Okay, puntahan natin yung day chart naman ni fruit. Okay guys, dito tayo sa day chart naman ng ating prutas o si fruit. Ito yung kanyang day chart. Itong si fruit is nakitaan ko rin to ng catalyst nung isang araw. May naipost tayo dito sa kanyang stock news. I-check nyo sa isang video naman natin na nai-upload dyan. Check natin itong mga level niya. Itong si fruit hindi pa maganda guys Itong kanyang mga MAs naman. Kasi check natin itong green line nasa ilalim pa ng yellow line guys Although medyo patawid na siya. Tapos itong ating yellow line. Sunod. Ang hindi pa maganda guys, itong kanyang blue line Hindi rin maganda. Nasa ibabaw yung ating MA50. Kaya bearish pa ang pinapakita ng kanyang mga MAs. Ang isang magandang nakita lang natin sa MAs is sinalo tayo nito guys ng ating MA100 Medyo dito tayo sinalo. Itong kanyang MACD rin. Check natin. Itong kanyang MACD guys. Check din natin yan. Ang maganda guys kung itong kanyang MACD medyo makatawid dito sa ibabaw ng 0 kasi nasa negative area tayo. Makatawid siya dito. Yan. Saka naman natin makikitaan itong si fruit ng naakyat na talaga kasi ngayon medyo bearish pa yung pinapakita ng ating fruit. Ang magbibitbit dito guys kasi may catalyst ngang lumalabas Check natin tong RSI is above 50 rin siya. Kaso third parameters lang kasi tong RSI guys Medyo maganda yung level ng RSI kaso yung kanyang MACD hindi pa maganda. At itong kanyang mga MAs naman, yung level ng kanyang MAs hindi rin pa maganda yung pinakita ng kanyang mga MA. Itong moving average guys Plot natin yung kanyang kasunod na na support and resistance. Gamitan siguro natin ng itong ating Fibonacci para sa next level niya guys Yung sinabi ng Fibonacci natin. Check natin. Lakihan lang natin guys. Parang maganda yung kandila niya kanina guys Medyo inverted hammer Ay hammer pala siya Itong ating kandila maganda. Baka magiging up pa rin to. Kung check nyo tong kanyang kandila. Yan naman guys candles for the day. Sa mga magaling sa kandila. Sa ating mga kabariyang magaling sa kandila. Hammer yung ating kandila. Pampa uptrend guys itong si fruit naman natin kasi may catalyst to Check natin. Ito yung kasunod niyang guys 1.68 yung kasunod niyang resistance level. Pero kung iakyat pa natin, ito yung kasunod guys ayon sa Fibonacci nasa 176 area tayo yung pinakamataas. Itong ating resistance naman
check din natin. Ay support natin pala guys, i-check natin. Ito yung unang nakitaan ng support guys, no? Yung yellow line siguro natin, itong MA20 ang sasalo. Nasa 1.62 ay 1.58 guys At ang pinakamalalim itong ating green line, no? Green line natin. Hindi sumunod Kuha ulit tayo. Hindi sumunod yung kulay. Kuha tayong support yan. Yan guys, yung ano natin nasa 150 na, no? Yung kasunod. Yung pinakamalalim nating support dito kay fruit. Check ninyo to guys. Sa ating mga indicators, yung ating mga fruit holders. Hindi pa maganda yung kanyang mga indicators. Balikan natin sa ibang araw si fruit kasi may catalyst to kung gaganda ba yung ipinapakita kasi parang nagiging uptrend siya guys Meron tayong nakikitang uptrend, no? Yan naman, pwede. Okay. Kanina is nag-open siya ng 1.60, saka siya nag-close ng 1.62 at may gain din siyang 1.25%. Yan muna yung kay fruit. Punta tayo sa kasunod na stock guys. Isama rin natin tong si Megawide sa ating update review for the day. Si Megawide kanina is nag-open ng 7.71, nag-low ng 7.71, nag-high ng 8.15 at saka naman siya nag-close ng 7.77 at nag-gain siya ng 5.14%. Pero ang ating mga foreigners lumabas, no? Nagkaroon ng net foreign selling din dito kay Megawide din natin guys, no? Check natin yung mga ginawa ng foreigners. Kanina pala may nakita rin akong catalyst nitong si Megawide na sa kanyang venture ng kanyang construction project, no? Check din natin yung catalyst na yon at ilalagay natin sa isang video para makita ninyo guys. Okay? Kanina, February 16, 2021, ang ating mga foreigners nagkaroon ng net foreign selling na 9.19 million. At almost 4 days na pala na nagkakaroon ng mga foreigner na lumalabas, no? Dito sa ating Megawide stock naman. Siguro pag nakita nila yung catalyst na yon, baka medyo gumanda-ganda ang ating mga foreigner status. I-check natin bukas sa trading day. Okay, puntahan natin yung chart na nito, si Megawide. Okay guys, sa day chart naman tayo ni Megawide. Si Megawide kanina is may nabasa akong catalyst nito guys, no? Tungkol sa kanyang construction project naman. Baka yun yung magbitbit kay Megawide. Pero makikita natin dito guys is downtrend talaga siya, no? Yung kanyang mga trading candles talagang downtrend guys Yan naman yung nakita natin kay Megawide. Hindi pa rin maganda. Sana bitbitin siya ng kanyang catalyst na nakita natin. Tsaka kung check ninyo guys itong kanyang mga MAs, hindi rin maganda guys, no? Itong ating mga MAs kasi hindi maganda yung orientation. Nauna yung blue line, sinundan ng red line, yellow line at itong green line, no? Hindi maganda. Bearish yung sentiment ng ating Megawide. Yun nga lang may catalyst guys, no? Baka yun yung magiging reversal naman nito pag nakita ng ating mga investors, no? Tsaka mga foreigners. Tsaka kung makikita ninyo guys, itong kanyang candles for the day, inverted hammer, no? Yan naman yung kanina. Ang binuo niya, inverted hammer. Itong kanyang MACD rin, kung i-check natin guys, yan. Dapat
umano tong kanyang MACD guys, no? Makabalik dito sa above zero para gumanda siya. Dapat ang trade niyan is dito. Medyo umangat siya dito sa zero area, no? Para makikita natin gaganda na si Mega Wide. Pero nasa ilalim pa kasi tayo. Nasa negative side tayo guys ha. Itong kanyang MACD. Kaya bearish yung ating mga indicators. Dito naman kay Mega Wide. Check natin tong kanyang RSI. Yung level ng kanyang RSI. Although lumalaban guys, no? Kasi nasa 51 area. I-check natin yung kanyang mga support and resistance. Ang unang magsusupport dito kay Mega Wide is itong ano, no? Itong kanyang mga MAs, itong green line na ito. Yan naman yung kanyang support, itong 7.48 o 750 peso na, no? Yan yung kasunod na magiging titingnang support natin. Sana ma-maintain niya ito. Itong level na yan guys, kasi parang pa downtrend pa siya eh. Pero may catalyst kaya baka bitbitin siya, no? Itong ating resistance naman na tinitingnan, itong area na to, no? Kasi kanina nag-trade yung candles, may wick, malaki yung wick niya sa taas eh. Saka may mga ano dito. Ito guys, oh. Nagkaroon nga siya ng resistance. Yan, may isa. Check natin sa ano. Dali, tanggalin lang natin to guys ha. Yan, yung mga resistance nga niya. Kaya nauuntog siya sa 8 pesos eh. Kasi may mga nag-resist siya dito guys, no? Medyo hindi niya kinakaya. Palitan natin to ng kulay. Yung kanyang level of resistance. Yun. Yan naman guys. Yung kanyang magiging resistance and support. Ang kanyang support itong 750 peso. At saka yung kanyang resistance is nasa 8 pesos na guys, no? Bearish ang sentiment ng ating Mega Wide. Check nyo tong ating mga indicators. Kanina is nag-close siya ng 7.77 at may gain siya na 5.14%. Check natin to bukas sa trading day kasi medyo may catalyst to na lumalabas. Baka bitbitin siya ng kanyang catalyst, no? Yan muna yung kay Mega Wide. Sa sunod na stock tayo. Okay guys, ipasok na natin yung ating huling stock na i-update for the day. Itong ating si Asen naman. Si Asen is nakitaan din natin to ng catalyst nung isang araw at nandoon sa isang video naman natin kung gusto nyong i-check guys sa ating mga Asenatics naman natin. Okay? Kanina nag-open ng 7.59, nag-low ng 7.59, saka naman siya nag-high ng 7.89 at saka siya nag-close ng 7.79 at may gain din siya na 2.64% itong ating si Asen. At ang ating mga foreigners nagkaroon ng net foreign buying kaya very good itong si Asen for the day. Check natin yung mga foreigners. Ang ating mga foreigners February 16, 2021 nagkaroon ng net foreign buying na 10.83 million. Kahapon is almost zero. Tabla ang ating mga foreigners noong February 15. Noong February 11, 61.76 million. At itong the rest, kung papansinin ninyo guys, maraming green day itong ating Asen. Kaya very optimistic ang ating mga foreigners dito kay Asen. Kaya ang potential nito sa future na magdo-double digit is talagang malaki. Kaya very good din ito para sa ating mga nagbibet dito kay Asen, sa mga Asen holders, mga Asen investors natin.
I-check din natin yung chart ni ASEN. Okay guys, dito na tayo sa day chart ni ASEN. Yung pinaka last stock natin na ina-update for the day. Itong si ASEN, maganda yung kanyang mga moving average guys ha. Itong kanyang MAs. Plot natin. Itong kanyang green line, nasa tamang position. Nag-cross na sila ng kanyang yellow line guys. Kanyang yellow line sumunod at sinundan siya ng blue line, no? Nakaalala itong blue line guys Kaya very good itong ating mga MAs dito kay ASEN natin. Itong red line, yan. Check ninyo to guys, itong MA, magandang indicators na niya. Itong kanyang MACD rin, halos ganun na rin guys, no? Maganda rin. Kasi itong ating blue line nasa ibabaw pa rin, no? Although medyo magkalapit pa rin yung kanilang distansya, importante nasa ibabaw siya, no? Kasi nakikita rin sa movement niya dito sa sa trading day na nagko-consolidate itong ating si ASEN. Ang kagandahan lang nito guys, may upload tayong video para sa catalyst nito, no? Nung nakaraang araw lang, i-check nyo yon guys. Malaki kasi yung venture na pinasok nitong si ASEN sa kanyang business. Nagkaroon siya ng mga international ventures tungkol sa renewable energies ng ating wind power plant at saka yung mga hydropower plant at saka meron ding yung solar, ang pinaka main niya, no? Solar power plant naman. Kaya maganda itong stock natin na si ASEN para sa mga nagbibet dito kay ASEN. Very good to guys. Itong kanyang RSI nasa good level pa rin, nasa 60 tayo guys, no? Ang importante dito guys sa mga stock kasi natin, yung kanilang catalyst. Yun yung nagbibit-bet sa kanila para umakyat. Check nyo yung catalyst na yun guys sa mga ASEN Natics natin. Check din natin yung kanyang kasunod na nito, yung support and resistance, no? Kasi nag-under consolidation siya guys, no? Ito na yung kasunod nating titingnan dito na babasagin niya itong kasunod na kandila para sa kanyang resistance. Nasa 865. Paltan natin. Yan guys. 865 yung magiging resistance at ang ating support na tinitingnan dito guys, itong yellow line itong MA20 natin. Itong 7 pesos. Yan yung nakita natin dito muna kay ASEN. Check na to para sa mga ASEN Natics. Ang nakikita ko lang talaga guys, napakatatag ng ating ASEN, no? Pagdating sa uptrend, kapag nakabuelo na yung kanyang mga indicators, talagang hindi mo maawat. Very smooth yung pag-akyat niya. Check nyo yung catalyst natin guys para sa mga magbibet dito kay ASEN natin. Kanina nag-open siya ng 7.59 at saka siya nag-close ng 7.79 at may gain ito na 2.64% naman. Yan muna yung para sa ating ASEN stock. Check natin bukas sa trading day ulit. Okay guys, ipakita natin saglit itong ating naging trading day naman, February 16, 2021. Ito kanina yung ginawa ni PSEI natin. Nung opening is nag-open tayo ng 6,959 at saka nung closing, makikita ninyo guys, binatak tayo, no? Kasi may maliit na buntot doon sa dulo ng trading day. Nung around 12:50 na tayo, is inangat tayo. Isinampa tayo sa 7,044 naman. 7,044 area tayo nag-close. Kaya naging maganda.
nakasampa tayo ulit sa 7,000 area. Check natin yung naging trading day kanina, yung mga actives. Nahin natin. Itong actives natin kanina, si SM, may gain na 0.94%. Si Dito, 33.33%. Ang kanyang gain, si PHA, may loss siya ng negative 3.79%. Si Ali, may gain na 0.25%. Si TBGI, loss din ng malaki, no? Kasi kahapon medyo malaki yung gain nito. Ngayon, binuhusan siya, guys, no? Meron tayong negative 15.63% na loss kay TBGI for the day. Si Green, malaki yung kanyang gain, 21.65%. Si Merrimart, loss ng negative 2.13%. Si Converge, may gain na 1.73%. Si APL, gain ng 2.53%. At si SMPH, gain ng 3.40%. Check natin yung mga gainers for the day. Ang gainers for the day natin, si SPM, 25.12%. At sinundan, pumangalawa pala, ang ating Green. Talagang green day siya, no? May gain siya na 21.65% naman. At ito yung mga the rest, guys, na mga gainers natin for the day. Andito rin pala si UPM. May 10% na gain din siya. At pinakahuli, itong si Tugo, 7.53% ang gain. Check natin yung mga losers. Ang ating losers for the day, nanguna si TBGI kasi nanguna rin to kahapon sa kanyang gainers, no? Ngayon, nanguna siya sa losers din, binuhusan si TBGI. Negative 15.63% naman ang loss ni TBGI. City, negative 13.14%. At itong si Davin, negative 12.50%. At ito yung mga kasunod. Ang huli natin, si SGI, negative 5.19%. Yan yung nakita natin sa ating mga losers. Check natin yung aking nasa watchlist. Ito yung mga nasa watchlist, guys. Medyo marami ring nag-gain kasi humabol yung ating PSE index kanina na isinampa sa 7,000 area. Ang good thing lang, guys, kung ma-maintain natin yung area ng 7,000 sa ating PSE index naman para gumanda yung takbo ng ating mga stock, no? Yan yung nakita natin muna dito sa ating trading day. Check natin bukas kung anong gagawin uli ng ating market para sa kanyang magiging trading day ulit. Okay? Alright. Yan muna, guys, yung ating Stock Market Philippines update for the day. Magkita ulit tayo bukas sa trading day. As always, trade wisely and smart, and God bless. Hanggang sa muli.